Sa isang liblib na baryo, may dalawang batang hindi nakikinig sa bilin ng kanilang mga magulang, gumagawa ng sariling desisyon at pag-gala-gala kung saan. Sila ay sina Miguel at Angelito. Likas na sa mga bata ang pagiging matigas ang ulo, ngunit saan nga ba kaya hahantong ang kanilang pagiging pasaway? Miguel, Angelito, dito lang muna kayo sa bahay ha. Magpapastol muna ako ng mga kambing. Huwag niyo kalimutan ang bili ng inyong inaya. Huwag kayong aalis. Itay, pwede bang kami na lang ang magpastol ng mga kambing? Nako, huwag na Miguel. Alam ko namang gusto niyo lang na gumala. Pamamaya kung saan-saan na naman kayo mapadpad di Angelito. Si tatay talaga. Hindi naman kami gagala eh. Kilala ko kayo anak. Parang kumakate ang mga paa ninyo kapag hindi kayo nakagala. O siya, aalis na ako. Huwag kayong pupunta kung saan-saan ha. Asikasuhin niyo ang niluluto kong gulay. Makalipas ang ilang minuto, lumisan na si Mang Tonyo upang magpastol ng mga kambing. Naiwan sa kanilang bahay ang dalawang magkapatid. Akala yata ni tatay, maiisahan niya tayo. Oo nga Miguel, tara, punta tayo sa ilog. Maliligo tayo roon. Tara Angelito, sabik na akong lumangoy eh. Nagmamadaling umalis sina Miguel at Angelito. Iniwan nila ang gulay na pinaaasikaso ng kanilang tatay. Walang mapagsidlan ang kanilang saya sapagkat magagawa na naman nila ang kanilang gusto. Tamang-tama, nasa palengke si nanay. Hindi niya malalaman na umalis tayo. Binagtas nila ang mahabang daan hanggang sa nakarating sila sa isang ilog. Napakalinis ng tubig at sariwa ang simoy ng hangin. Manghang-mangha ang magkapatid sa kanilang pagdating. Ang linaw ng tubig. Angelito, halika na. Maligo na tayo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang dalawa. Hinubad nila ang suot nilang damit at nagtampisaw sa napakalamig na tubig. Aliw na aliw sila sa kanilang ginagawa. Hindi man lang nila inisip ang posibleng mangyari sa kanila sa gitna ng ilog na iyon. Makalipas ang ilang minuto, biglang nalunod si Angelito. Marunong naman siyang lumangoy pero hindi niya alam kung bakit nalulunod siya ng sandaling iyon. Miguel, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kinabahan si Miguel nang makita niya ang kanyang kapatid na naroong kinakapos na ng hininga habang pilit na nakikipaglaban sa malalim na tubig. Nako, Angelito, nalulunod ka na. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ka ililigtas. Ang tanging nasa isip ni Miguel ng oras na iyon ay ang sumigaw ng saklolo kahit walang kasiguraduhan kung mayroon bang makaririnig sa kanya. Maya-maya, narinig ng kanilang ama ang malakas na sigaw ni Miguel. Mabilis siyang tumungo sa ilog upang tingnan ang nangyayari. Halos madurog ang puso ni Mang Tonyo nang malaman niyang si Angelito ang nalulunod. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Mabilis siyang tumalon sa ilog at sinagip ang kanyang anak. Mabuti na lamang at matagumpay niyang nailigtas si Angelito. Hindi ba't sinabi ko sa inyo, huwag kayong aalis ng bahay? Ayan, nalunod tuloy ang kapatid mo. Hindi talaga kayo nakikinig, Miguel. Marunong naman pong lumangoy si Angelito eh. Pero hindi ko po alam kung bakit nalunod pa rin siya. Nako, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong pumunta kung saan-saan. Lalo na sa mga liblib na lugar, maraming mga elemento na hindi natin nakikita at pwede tayo mapahamak. Matapos malunod ni Angelito, tila hindi pa rin nadadala ang dalawang bata. Nang sumunod na araw, panibagong eksena na naman ang ginawa ng magkapatid. Tumakas sila sa kanilang bahay upang mangaso. Binitbit nila ang pana at sibat at tumungo sa gubat. Kabilin-bilinan ng kanilang mga magulang. Huwag silang pumunta sa gubat na iyon, ngunit baliwala lamang sa kanila. Nandito na tayo sa gubat, Angelito. Talasan mo ang mga mata mo. Baka sakaling makakita tayo ng baboy ramo. Doon tayo sa malaking puno ng balete. Miguel, mukhang maraming dumadaang mga hayop doon. Tara na, Angelito. Habang naghahanap sila ng baboy ramo,
Isang matandang babaeng uugod-ugod ang lumapit sa kanilang kinaroroonan. May daladala itong tungkod. Malagkit ang tingin ng matanda sa dalawang bata. Ano ang ginagawa ninyo sa tubat na to? Mukhang hindi kayo taga rito. Naghahanap lang po kami ng baboy ramo, Lola. Parang baguhan ng kayo rito. Walang gumagalang baboy ramo dito. Nasa tuktok pa sila ng gobat. Ay, ganun po ba? Sayang naman. Gusto sana namin kumain ng masarap na karne. Masarap na karne ba ang gusto nyo? Sumama kayo sa akin. Pagkakainin ko kayo sa bahay ko. May masarap na karne doon. Nagtinginan sa isa't isa sina Miguel at Angelito. Tila ba sinasabi ng kanilang mga mata na sumama sila sa matanda. Talaga ba, Lola? Marami kayong pagkain doon? Oo naman. Talagang mabubusog kayo. Kapang sumama kayo sa akin. Sige po, sasama kami sa inyo dahil nagugutom na kami ni Miguel. Ngumisi ang matanda. Mukhang natuwa siya sa kanyang narinig. Maya-maya, naglakad na sila. Binaybay nila ang pasikot-sikot na daan. Walang mga kabahayan sa gubat na iyon. Sunod ng sunod lamang ang dalawang bata. Wala silang ideya kung saang lupalop ng gubat matatagpuan ang bahay ng matanda. Makalipas ang mahigit isang oras na paglalakbay, narating nila ang isang maliit na kubo. Gawa ito sa kawayan at pinagtagpi-tagping dahon ng niyog. Hali kayo. Tuloy kayo sa bahay ko. Agad namang sumunod sa matanda ang dalawang bata. Pumasok sila sa loob ng bahay nito. Sinalubong sila ng masangsang na amoy na hindi nila alam kung saan nga ba nagmumula. Mukhang nasiyahan tayo sa pagpunta rito. Sandali lang. Kukuha muna ako ng pagkain. Pumunta ang matanda sa kusina, samantalang naiwan naman sa sala sina Miguel at Angelito. Kapwa silang nakatakip sa kanilang ilong gamit ang kanilang sariling kamay. Naaamoy mo rin ba ang naaamoy ko, Angelito? Oo, Miguel. Parang amoy patay na hayop. Hindi nagtagal, nakabalik na ang matanda. May daladala itong dalawang mangkok at inilapag niya sa mesa. Kumain na kayo, mga iho. Ito na ang karni na hinahanap nyo. May kakaiba sa ngiti ng matanda habang nakatingin siya sa dalawang bata. Noong una, sabik na sabik ang magkapatid na lantakan ang karne. Ngunit biglang napawi ang kanilang pagkasabik noong matanaw nila ang mga kuko sa mangkok. Hindi iyon kuko ng baboy o di kaya'y baka. Hindi rin kuko ng ibon. Malinaw sa kanilang paningin na kuko iyon ng tao. Isa pa, masyadong malansa ang luto ng matanda. Hindi nila nagustuhan ang pagkaing nakahain sa mesa at wala silang balak kumain. Bakit hindi nyo pa ginagalaw ang pagkain? Ayaw nyo bang tikman ang masarap kong luto? May kukupo ng tao. Malansa rin po. Sa bahay na lang po kami kakain ni Miguel. Subukan ninyong tumikim. Masarap yan. Paborito ko ang karne ng tao. Nanlisik ang mga mata ng matanda habang ito ay nakangisi. Biglang kinilabutan ang dalawang bata. Bigla nilang naalala ang bilin ng kanilang mga magulang na huwag silang gagala sa gubat at huwag sasama kahit kanino dahil maraming aswang sa liblib na mga lugar. Tara na, Angelito. Uwi na tayo. Natatakot na ako. Akmang tatakbo na sana ang dalawang bata nang bigla silang hinarangan ng matanda. Humaba ang mga kuko nito at lumabas ang mga pangil. Takot na takot sa kanya ang magkapatid. Isa kang aswang. Palabasin mo kami rito. Hinahanap na kami ni nanay at tatay. Nagsimulang umiyak ang magkapatid. Walang mapagsidlan ang takot na kanilang nadarama. Hindi nila alam
kung ano ang kanilang gagawin noong sandaling iyon. Hindi na kayo makauuwi ng buhay dahil gagawin ko kayong pagkain. Huwag po. Maawa po kayo sa amin. Iyak ng iyak ang dalawang bata. Pakiramdam nila ay doon na magtatapos ang kabanata ng kanilang buhay. Labis ang kanilang pagsisisi kung bakit sumama pa sila sa matandang iyon. Sana hindi na lang ako umalis ng bahay. Angelito, sana nakinig na lang tayo kina nanay at tatay. Ha 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 ha! Iyan ang napapala ng mga batang pasaway. Ngayon, hindi na kayo makauwi sa inyong bahay. Humagikhik ang aswang at tumungo sa kusina upang kumuha ng patalim. Balak niyang katayin ang dalawang bata nang sa ganoon ay upang gawing hapunan. Habang nasa kusina ang matanda, sinamantala ng magkapatid ang pagkakataong iyon. Angelito, takbo! Tumakbo na tayo! Sabay na kumaripas ng takbo sina Miguel at Angelito patungo sa labas ng bahay ng matanda. Takbo lamang sila ng takbo. Sinubukan pa silang habulin ng matanda, ngunit hindi na sila nito nasundan pa dahil nagawa nilang magtago sa ilalim ng mga nagkukumpulang puno. Ligtas na tayo. Miguel, wala na rito ang matandang aswang. Salamat naman at nakaligtas na tayo. Angelito, tara na. Uwi na tayo sa bahay. Dali-daling umuwi ng bahay ang magkapatid at ikinuwento nila sa kanilang mga magulang ang nangyari sa kanila. Humingi rin sila ng tawad at nangako na hindi na sila gagala kung saan. Mula noon, ang dating pasaway na magkapatid ay naging masunurin na. Hindi na nila sinusuway ang bilin ng kanilang mga magulang. Hindi na rin sila gumagala sa gubat dahil natuto na sila mula sa kanilang karanasan. Tama si nanay at tatay. Walang magulang ang gustong ipahamak ang mga anak. Kaya dapat naming sundin ang kanilang mga bilin. At dito nga nagtatapos ang kwento tungkol sa buhay ng magkapatid. Sana ay mayroon kayong napulot na aral, lalo na sa mga kabataang mahilig gumala kung saan-saan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga katata. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para maging updated sa susunod naming kwento na puno ng kababalaghan.